Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mapagpalang araw ng Sabado mga kababayan, dito po sa bayan ng Brooks Point at sa lahat po na naaabot ng ating himpilan at ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nahatid po ng lokal ng pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Welcome back po dahil araw na naman po ngayon ng Sabado, tayo po ay magkakasama sa isang oras na programang Suma sa inyo tuwing ika-alas 11 po ng tanghali. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan nating nagluluto ng may pagmamahal. Para po sa unang bugso ng unang segment po ng ating programa, ang Balitang Bayan, atid po sa atin ng Brooks Point National High School News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-14 na araw ng Hulyo, taong 2025. Ako po si Diane Carmela M. Pabon mula sa Brooks Point National High School. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point National High School o ng BPNHS News Team. Sunod-sunod na contract signing sa pagitan ng mga contractors at LGU, pinangunahan ni Mayor Benedito. Brooks Point Office of Senior Citizens Affairs na mahagi ng mga assistive devices sa ilang benepisyaryo. Pagdiriwang ng Child Development Workers Week masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. Current health status sa bayan ng Brooks Point tampok sa nagdaang Local Health Board meeting. Mayor Benedito at ilang LGU Brooks Point heads masayang dumalo sa ipanalo ang kinabukasan, 4-piece Digital Financial Literacy and Pugay Tagumpay Ceremonial Activity sa bayan ng Batarasa. Relokasyon ng Brooks Point National High School Amas Tugtog Extension, tinutukan ng Local School Board meeting. DPWH nakipagpulong kay Mayor Benedito ukol sa lokasyon ng gaganaping tree planting activity ng DPWH National Greening Program. University Job Fair 2025 matagumpay na isinagawa ng M-Peso. Mayor Benedito masayang tinanggap ang pagbisita ng Provincial Government of Palawan Inventory Committee. At ang kawani ng Philippine Coast Guard Substation Old Camp bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang BPNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, sunod-sunod na contract signing sa pagitan ng contractors at LGU, pinangunahan ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang detalye ng balitang BPNHS News Reporter Iya Antonia T. Ducay. Balitang Bayan. Matagumpay na naisakatuparan noong Huwebes, ika-29 ng Mayo, taong 2025, ang magkakasunod na pirmahan ng mga kontrata sa pagitan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at tatlong kontratista para sa iba't ibang proyekto pang-infrastruktura sa bayan. Isinagawa ang mga contract signing sa bagong gusali ng munisipyo sa Barangay Tugtog at sinaksihan ng Municipal Budget Officer at DAC Chairperson na si Gemelos V. Soriano kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang CJETS Lumber and Construction Supply na kinatawan Ginoong Javis F. Temple ang mangunguna sa konstruksyon ng dalawang Early Childhood Development Centers sa Sigil Linao, Barangay Itilan at Sigil Lipanay, Barangay Maasin. Bawat pasilidad ay may halagang 2,803,055 pesos and 91 centavos. Kada proyekto at layuning mapalakas ang maagang edukasyon sa mga kabataan sa mga nasabing komunidad.
Samantala, pinirmahan rin ang kasunduan sa pagitan ng LGU at Hanjan Construction Services na kinatawan ni Ginoong Dehan Son M. Ordinario para sa pagpapatigang ng Early Childhood Development Center sa Barangay Amas na nagkakahalaga ng 2,998,431 pesos and 81 centavos. At isang covered court para sa Malis National High School sa halagang 1,352,102 pesos and 41 centavos. Layon ng mga proyektong ito na mapabuti ang kapaligiran ng mga paaralan at mapalawak ang akses sa kalidad na edukasyon at pasilidad. Kasama rin sa mga pinagtibay na proyekto ang pagtatayo ng male, female at PWD comfort room sa Public Market Area, Barangay Poblacion, District 2. Ang RR Leoncio Construction sa pamumuno ni Ginoong Rafi R. Leoncio ang naatasan para sa proyektong ito na nagkakahalaga ng 1,949,363 pesos and 17 centavos. Bilang tugon sa pangangailangan ng malinis at maayos na palikuran para sa mga mamimili at negosyante sa pamilihan. Sa kanyang mga pahayag, ipinahayag ni Mayor Benedito ang kanyang matibay na hangarin na matapos sa takdang oras ang lahat ng proyekto upang agad itong mapakinabangan ng mga mamamayan. Partikular na ng mga bata, estudyante at mga sektora na nangangailangan ng mga pasilidad na ito. Pinuri rin niya ang aktibong partisipasyon ni Gemma Luis B. Soriano at ng buong VAC sa pagsigurong maayos at patas ang proseso ng pagpili sa mga konstruktor. Iya Antonio Ducay, Brooks Point National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Iya. At sa Balitang Pangbayan, Brooks Point Office of Senior Citizens Affairs na mahagi ng assistive devices sa ilang benepisyaryo. Para sa detalye, narito si BPNHS News Reporter Princess Ella P. Lidje. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng mga assistive devices tulad ng wheelchairs at walking sticks mula sa Office for Senior Citizen Affairs o OSCA na pinangasiwaan ni OSCA Focal Person Disriel M. Rossi, RSW nitong araw ng Miyerkules, May 28, 2025, na ginanap sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Ang 6 na senior citizen na aplikanteng beneficiaries ay nag-apply upang humiling ng tulong na mabigyan ng libreng wheelchairs at walking sticks mula sa opisina ng OSCA nitong nagdaang buwan. Bilang tugon agad itong naaprubahan at naipamigay agad sa mga benepisyaryo. Ang mga naturang beneficiaries ay sina Arseneo Tumang, Salvacion Lape, Elvera Manungay, Amel Lumugdang, Leonidas Maasin at Edison Medina. Layunin ng OSCA katuwang ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga senior citizens sa bayan ng Brooks Point upang makabawas sa kanilang mga alalahanin sa kanilang mga karamdaman. Dahil dito napagaan din ang anumang mga suliranin sa dapit hapon ng kanilang mga buhay. Lalo na't ang iba sa kanila ay namumuhay ng walang nakatutok na nag-aalalay o nag-aalaga sa kanila sa araw-araw. Ella Lidje, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ella. Susunod, pagdiriwang ng Child Development Workers Week, masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni BPNHS News Reporter Princess Lorraine B. Nuhay. Balitang Bayan. Bilang pagpupugay sa mga child development workers sa bayan ng Brooks Point, matagumpay na ipinagdiwang ng Municipal Social Welfare and Development Office o ng MSWDO ang Child Development Workers Week celebration noong Miyerkules, May 28, 2025 sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Nagsimula ang programa sa isang pambungad na pananalita ni MSWDO Reynaldo G. Bacosa, RSW, at ito ay nasundan ng inspirational message mula kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ayon sa Punong Bayan, nararapat lamang na mabigyang pagpupugay ang mga CDWs ng bayan ng Brooks Point dahil sila ay isa sa mga pangunahing nagmumulat ng kaalaman ng mga paslit bago sila tumuntong sa mas mataas na antas ng edukasyon. Bukod kay Mayor Benedito, nagpaabot din ng pagsuporta sa programa sina Konsehal Richard Balyan, Konsehal Ezekiel Rodriguez, Konsehal Hayati Dugasan, Tiga ng Barangay President Georgeline Joy Oquiachon, at Councilor-elect Stalwart Joseph Benedito. Nagpatuloy ang programa sa isang Zumba competition na nilahukan ng Central South and North Brooks Point cluster of CDWs. Kinahapunan ay pinangunahan naman ni Social Welfare Officer 1, Pia Marie C. Paalan, RSW,
ang isang seminar patungkol sa stress management na lubhang makatutulong sa mga CDW ng ating bayan. Lorraine Luhay, Briggs Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Lorraine. Current health status sa bayan ng Brooks Point tampok sa nagdaang local health board meeting. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Mark Jason Carames, Balitang Bayan. Muling nagpulong ang local health board sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benitivo Jr. katuwang si Municipal Health Officer Dr. Lovelyn Sotoza na siyang nagpresenta ng mga health status ng mga mamamayan sa bayan ng Brooks Point noong araw ng Miyerkules, May 28, 2025 at sa New Municipal Conference Room, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Tinalakay din ni Dr. Sotoza sa agenda ng pag-aaprubahan sa previous minutes of the meeting na nagdaang buwan sa pagpupulong at sinundan ng pagpipresenta ng current health status ng mga mamamayan sa bayan ng Brooks Point sa buong buwan ng May 2025. Tampok dito ang mga kaso ng dengue nang sa 18 barangay ay natatangi ang barangay Saraza ang 0 case sa naturang karamdaman. Kabilang din sa monitor ng MHO ang status ng leptospirosis cases, typhoid cases, hand, foot, and mouth disease, mental health cases, HIV cases, death cases due to HIV-1, diarrhea cases, sexually transmitted diseases cases, nutrition services for infants and children, deworming services for infants, children and adolescents, management of sick infants and children, at suicidal cases sa bayan ng Brooks Point. Kabilang din sa tinalakay na agenda sa pagpupulong ay ang ordinansa na reorganizing the Municipal Health Board and the Municipality of Brooks Point at ang ordinance adopting the Municipal Sanitary Code for the Municipality of Brooks Point. Magpapatuloy ang usapin patungkol dito isa sa mga araw ngayong buwan ng Hunyo sa itinakdang petsa sa muling pagpupulong. I am MJ Hiramis from Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. maraming salamat MJ. Samantala, Mayor Benedito at ilang LGU Brooks Point heads masayang dumalo sa Ipanalo ang kinabukasan 4-piece Digital Financial Literacy and Pugay Tagumpay Ceremonial Activity sa bayan ng Batarasa. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter Iya Antonia T. Ducay. Balitang Bayan. Masiglang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang programang Ipanalo ang kinabukasan. 4-piece Digital Financial Literacy Initiative and Pugay Tagumpay Ceremonial Activity noong ika-29 ng Mayo taong 2025 sa Batarasa, Palawan. Kasama niya sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga opisyal ng DSWD Mimaropa at mga kinatawan mula sa pamahalaang lokal ng Brooks Point at Batarasa. Binigyang parangal ang 399 na graduates ng 4-piece na matagumpay na nakaangat sa buhay sa tulong ng programa. Tapok din sa programa ang mga inspirasyonal na testimonyal ni Kim Yu Inde at Michelle E. Sagico na parehas nakapasa sa mga licensure examination at dating beneficiaryo ng 4-piece. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Mayor Benedito ang determinasyon ng mga nakapagtapos at kinilala ang malaking ambag ng gobyerno sa pagbibigay gabay tungo sa pagbabago. Anya, patunay ang mga graduates na posible ang tagumpay sa tulong ng sipag, tiyaga at tamang suporta. Nagtapos ang programa sa pamamahagi ng smartphones sa piling graduates bilang bahagi ng kampanya sa Digital Financial Literacy, isang mahalagang hakbang upang mapalawak ang kaalaman sa makabagong paghawak ng pananalapi. Iya Antonio Ducay, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Iya. Susunod, relokasyon ng Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, tinutukan sa local school board meeting. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Princess Ala Leje. Balitang Bayan. Matagumpay na nagpulong ang mga kasapi ng Local School Board o LSB kasama si Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong Biyernes ng hapon, May 30, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kasama rito sina Public School District Supervisor South Brooks Point District Dr. Paterno Marquez, Konsihal Ezekiel Rodriguez, Konsihal Victoriano Culili,
ANP Joey Piramide, Municipal Treasurer Emma Tabangay, at iba pang mga school heads na parte ng naturang LSB. Layunin ng pagpupulong na ito na resolbahin ang matagal ng problema patungkol sa paglilipat ng paralang Brooks Point National High School ang Mastubtob Extension dahil ito ay kasalukuyang nakatayo sa mapanganib na lugar. Ayon sa napag-usapan na buo ang plano na ilipat na sa mas proper ang nasabing paralan upang mas accessible at mas ligtas para sa mga estudyante at guro. Nakatakda ng magsagawa ng ocular visitation upang tignan ang lugar at masimulan na ang proyektong ito. Ella Ligia, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ella. Samantala, DPWH nakipagpulong kay Mayor Benedito ukol sa lokasyon ng gaganaping tree planting activity ng DPWH National Greening Program. Narito ang ulat na sa atin ni BPNHS News Reporter Princess Lorraine B. Nuhay. Balitang Bayan. Bumisita ang mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH Mimaropa Region upang magsagawa ng courtesy visit at personal na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan noong Miyerkules, May 28, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ang delegasyon ni na Engineer Tuzuzimo D. Villarosa, Administrative Aid 2 ng Planning and Design Section na si RV Jane H. Cornelio at Engineering Assistant na si Karen Jane C. Camyas. Layunin ng kanilang pagbisita na ipabatid kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kahilingan na mabigyan ng posibleng lokasyon para sa gaganaping tree planting activity bilang bahagi ng National Greening Program o NGP. Ang naturang inisyatibo ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapalawak ng mga berdeng espasyo sa rehiyon. Bukod dito, alinsunod sa tagubili ni Municipal Administrator Edgar Lacandazo, isinagawa rin ang ocular inspection sa isa sa mga natapos na proyekto ng DPWH sa bayan bilang paghahanda sa formal na turnover ng nasabing pasilidad sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Ang nasabing aktibidad ay patunay ng patuloy na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng DPWH at ng LGU Brooks Point tungo sa mas maayos at mas makakalikasang pamayanan para sa lahat. Lorraine Nuhay, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Lorraine. University Job Fair 2025 matagumpay na isinagawa ng M-Peso sa ulat ni BPNHS News Reporter Mark Jason Herames. Balitang Bayan. Matagumpay na isinakatuparan ng Municipal Public Employment Service Office ang pangungunan ni M-Peso Manager Abeline M. Benedito, katuwang ang Palawan State University Brooks Point Campus, ang kanilang isinagawang University Job Fair 2025 para sa mga graduating students noong Miyerkules, May 28, 2025 sa Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Umabot sa 291 job seekers ang dumalo sa programa kung saan sila ay masusing sinusuri ng mga kumpanyang naghahanap ng mga bagong empleyado, kabilang dito ang DOEXAM Incorporated, Cardinal Agri Products Incorporated, Rural Bank, Brooks Point Christian High School Incorporated, Queens Hypermart, Majib Trading, WellServe Multipurpose Cooperative, Community Economic Ventures Incorporated, Calmea Nickel Incorporated, Ipila Nickel Corporation, Backride Palawan, at Southern Dragon Express Transport. Dumalo rin sa programa ang mga ahensya ng Bureau of Internal Revenue, Social Security System, Pag-ibig at PhilHealth na may layuning ihanda ang mga requirements ng mga job seekers na nagnanais makapagsimula agad ng kanilang inaasam na trabaho. At upang mas mapadali ang kanilang aplikasyon sa mga benepisyong panggobyerno bilang bahagi ng kanilang employment onboarding, kabilang dito, nagpahayag din ng suporta sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Richard Balyan, Konsehal Hayati Dugasan, Councilor-elect Stalwart Joseph M. Benedito, Liga ng Barangay President Georgeline Joy Piachon, Palawan State University del Sur Cluster Office of the Student Affairs and Service Coordinator Wenchel O. Molinido, at PSU Brooks Point Campus Director Dr. Mary Grace Bellarus. I am MJ Hiramis from Brooks Point National High School, nag-uulat
para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, MJ. Samantala, Mayor Benedito masayang tinanggap ang pagbisita ng Provincial Government of Palawan Inventory Committee. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter Iya Antonia T. Ducay. Balitang Bayan. Nagsagawa ng courtesy visit ang mga kinatawan ng Provincial Government of Palawan o PGPP Inventory Committee sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong Lunes, ika-2 ng Hunyo, taong 2025 na ginanap sa New Municipal Hall na matatagpuan sa Barangay Tubtob, Briggs Point, Palawan. Ang nasabing pagbisita ay pinangunahan na Engineer 2 Donna Bella B. Harapoho, Computer Programmer 2 Gerald M. Castillo, Administrative Assistant 5 Alvin Paul R. Cascara, Administrative Assistant 5 Michelle B. Silang, Administrative Aide 3 Journaling B. Gapo, Administrative Assistant 3 Delim L. Gaboy Jr., Executive Assistant 3 Maria Elena M. Timbal, Administrative Aide 4 Carmen B. Bento, Administrative Aide 5 Danilo B. Santino at Canal Reza R. Sale. Ang gawaing ito ay alinsunod sa Commission of Audit o COA Curriculum No. 2020-006 na may petsang ika-31 ng Enero taong 2020 na nagbigay ng gabay sa pagsasagawa ng pisikal na bilang ng PPE ng mga ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng one-time cleansing sa kanilang PPE account balances. Layunin ng aktibidad ang pagsasagawa ng pisikal na inventaryo ng lahat ng Property, Plant, Equipment o PPE ng Southern Palawan Provincial Hospital or SPPH, kabilang ang mga proyektong pang-infrastruktura at mga real property na matatagpuan sa iba't ibang barangay sa bayan ng Brooks Point. Ang naturang inisyatibo ay bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan na tiyakin ang katumpakan ng mga record ng mga pag-aari ng pamahalaan, gayon din ang pagtataguyod ng transparency at responsableng pamamahala ng mga pampublikong ari-arian. Iya Antonia Ducay, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Iya, at mga kawani ng Philippine Coast Guard Substation Old Camp. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa ating ni BPNHS News Reporter Princess Ella Tilije. Balitang Bayan. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Brooks Point Philippine Coast Guard Substation Old Camp Station Commander Lieutenant Junior Grade Yves A. Moreno, PCG kasama si Coast Guard Station South Central Palawan, CG CPO Alden B. Baluerte at ilan pang kawani ng Philippine Coast Guard noong Lunes, June 2, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang pangunahing layunin ng naturang pagbisita ay ang opisyal na pagpapabatid sa alkalde na muling pagtatalaga kay LTJG Yves A. Moreno, PCG bilang Station Commander ng Philippine Coast Guard Brooks Point Station, matapos niyang makumpleto ang kanyang pagsasanay sa ilalim ng Philippine Coast Guard Program. Bukod dito, ibinahagi rin ng mga opisyal ang kanilang kahilingan para sa mga karagdagang kagamitan na makakatulong sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon. Partikular na ang mas maayos na access papunta sa kanilang command outpost mula sa Barangay Ipilan patungong Barangay Calasagen. Nagbigay rin sila ng updates ukol sa kalagayan ng fish port na kanilang binabantayan sa Sitio Buligay, kung saan inilapit nila sa pamahalaang lokal ang pangangailangan para sa mga materyales at suporta upang mapabuti ang operasyon at serbisyo ng kanilang estasyon. Bilang tugon, pinayuhan sila ni Mayor Benedito na magsumiti ng formal na liham na kahilingan upang maayos na maiproseso at madokumento ang mga kinakailangang suporta. Binati rin ng punong bayan si LTJG Moreno sa kanyang muling pagkatalaga at nagpahayag ng kanyang hangaring mapanatili ang maayos na koordinasyon at matatag na ugnayan sa pagitan ng LGU at ng Philippine Coast Guard para sa kapakanan ng mamamayan. Ella Ligia, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ella. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Dean Carmela M. Pabon. Kami po muli ang Brooks Point National High School o ang BPNHS News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan.
Maraming salamat sa ating mga masisipag na tagapaghatid balita mula sa Brooks Point National High School News Team. Pwede po ating pasasalamat sa kanilang school principal at of course sa kanilang guro. Mga mahal sa buhay, magandang umaga po at maraming salamat. Darako na po tayo sa Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli po isang mapagpalang araw bayan ng Brooks Point. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat sa segment po ng Talakayang Bayan. Ang inyo pong gabay sa mahalagang usapin at impormasyon dito po sa bayan ng Brooks Point. Ako pa rin po, Allen Archie, ang inyong makakasama at sa programang ito po ay napakalaga po ng ating pag-uusapan ngayon dahil ito po ay napapanahon, back to school na naman at ngayon taon po ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa buwan ng Hunyo. Atin pong alamin kung ano-ano po ang mga hakbang na isinasagawa ng mga guro upang paghandaan ang pagbabalik eskwela, lalo na po sa ngayon ay muli na namang binalik sa buwan ng Hunyo ang pasukan. Ano kaya ang paghahandang sinagawa ng mga guro? Alamin po natin ngayong umaga ay pinagpala po tayong makapanayam ang mahusay, masipag at magandang punong guro o principal po ng Brooks Point Central School, Ma'am Wene Lorzano. Muntikan sabihin kong Galicia, Ma'am. Ma'am Wene Lorzano. Ayan. Ma'am, isang magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Okay lang. Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa mga nakikinig sa programang ito. Ayan. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano-ano po ang mga hakbang na inyo pong sinagawa para po sa maayos na pagbubukas ng klase po ngayong taon? Okay, napakagandang tanong, Ma'am Allen po. Allen. Yeah. Opo, para po sa maayos na pagbubukas ng klase ngayong taon, ang Brooks Point Central School po ay nagsagawa ng iba't ibang hakbang bilang paghahanda. So, una po, aktibo kaming nagpatupad ng Brigada Eskwela at Brigada Pagbasa. Dalawa na. Yes po. Pangalawa, isinagawa po namin ng general cleaning, minor repairs, pagpipintura sa loob at labas ng silid-aralan, at pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan. At ang pangatlo po, nagkaroon din po tayo ng orientation para sa mga magulang at mag-aaral. Dito po ay inilalahad sa mga magulang ang mga alituntunin dapat sundin ng mga bata upang magkaroon po tayo ng maayos na pagpapatupad or maayos na sistema sa paaralan. Lalo-lalo na po, ang gusto namin paigtingin ay ang values. Yes. Yan po. So, nandoon po yun. At higit sa lahat, ngayong taon po, hindi lamang po physical na paghahanda ang aming binigang pansin. So, tayo po ay nagkakaisa upang itaguyod ang kultura ng pagbabasa sa bawat mag-aaral. So, kaya po ang tema ng ating Brigada Eskwela is sama-sama sa bayang bumabasa sapagkat pinapaigting po ang pagbabasa para sa bawat mag-aaral. So kaya dahil naniwala po kami na ang pagbasa ay pundasyon ng pagkatuto at ito ay ating sama-samang isulong para sa kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Ayan. And Ma'am, maraming salamat po sa napaka-informative na kasagutan at alam po natin mga kababayan na ang Brooks Point Central School ay nangunguna po sa may pinakamaraming mag-aaral dito po sa bayan ng Brooks Point dahil hindi lamang yung mga mag-aaral mula dito sa Kabayanan kundi maging po sa 18 barangay po ng Brooks Point, especially po yung mga magulang nila na nagtatrabaho dito sa bayan ay sa Central School din na pumapasok. At ganun pa man, habang tumatagal po ay lalo ring parami ang bilang po ng mga mag-aaral at marami po sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung saan po ang bilang ng mga guro at silid-aralan po sa mga estudyante ngayong pasukan, Ma'am. Yes. Sa aming sa Brooks Point Central School, masasabi po namin sapat po ang bilang ng guro matugunan ng pangangailangan ng mga mag-aaral sa ngayong pasukan. So pagdating naman po sa silid-aralan, masasabi ko pong hindi ito ganap na sapat sapagkat ang
nandoon po sila sa classroom na kung saan ay tinatawag pa po nating Marcos type building. Ito po yung maliit lang po ang espasyo, hindi siya sasapat doon sa dami ng mga bata na nasa loob. Pero dahil hindi po nagpabaya ang pamahalaan at ang DepEd, sa katunayan po meron po kaming matatapos na school building na may 6 na silid-aralan. At inaasahan po namin itong magagamit na sa mga after 1 month or 2 months ay magagamit na po ng mga mag-aaral natin. Then, good news, kasi may magsisimula naman po another 2-story building na may 6 na silid-aralan ulit. So, kung ito po ay matapos na, masasabi po nating sasapat na po ito sa ating mga mag-aaral. Ayan, ako. Ma'am, napakaganda dahil hindi na magiging congested, although sinisikap po ng ating mga guro kung paano tugunan, ang pangangailangan sa espasyo po ng mga mag-aaral sa Brooks Point Central School. Alam po natin na ang pasukan po ay ngayong June 16. Maaari pa rin po bang makapag-enroll yung mga late enrollees, ma'am? Ito maraming mga gustong malaman kung pwede pa ba silang mag-enroll. Yes po, opo. Ang Brooks Point Central School po ay isang pampublikong paaralan na patuloy pong tumatanggap ng late enrollees. Huwag lang po yung sobrang tagal na. At ito po ay ayon sa DepEd Order number 3, Series 2018. Ang mga late enrollees daw po ay maaaring tanggapin sa loob ng 1 linggo after pagkalipas po ng pasukan. Ayan. Yan po, opo. At nais ko pong idagdag ito na sa mga late enrollees po, dahil hindi natin maiwasan, at upang maiwasan po ang abala sa mga kasalukuyang nagkaklase na, nais ko pong idagdag ito sa mga, yung mga nagbabalak pa na magpa-late na magpa-enroll, upang maiwasan po sa abala sa mga kasalukuyang klase, hinihikayat po namin ang mga magulang o tagapag-alaga na dumiritso muna sa tanggapan ng punong guro. Dito po namin sila tutulungan sa proseso ng enrollment at matutukoy kung paano sila i-accommodate sa mga klase. Ayan. Paalala mga kababayan although alam natin na ang June 16 is pasukan na at mayroon tayong mga kababayan na mayroon namang valid reason kung bakit sila late sa pagpapa-enroll. Pero kung hanggat maaari po, na pwede namang gawa ng paraan para makapagpa-enroll ng mas maaga, mas maganda po. Para hindi na makaabala doon sa mga nagtuturo na or sa ongoing na po yung kanilang klase. But, kung kayo po ay may valid na rason at habol pa rin sa enrollees, sa enrollment, ay dumiretso po muna sa tanggapan po ng punong guro. Yan po ang paalala na ating mahal na panauhin ngayong umaga. Ma'am, ano po ang hakbang upang mas mapalakas po, yung mga ginagawa niyo pong hakbang para mas mapalakas pa po yung partnership po ninyo or ng inyong paaralan sa mga stakeholders po dito po sa bayan? Napakagandang tanong, Ma'am Allen, no? Kasi talagang yun yung pinapalakas natin ngayon. So, sa Brooks Point Central School po, naniniwala po kami na mahalaga talaga ang matibay na ugnayan sa pagitan ng paaralan at sa mga stakeholders upang matiyak ang matagumpay na edukasyon ng ating mga mag-aaral. So, ilan sa mga hakbang na ginagawa po namin ay upang mapalakas ang partnership ay, syempre, ito po ay yung regular na pakikipag-ugnayan sa ating SPTA, doon po. So, yun yung regular na meeting. Then, aktibo rin po kami sa pakikilahok sa mga aktibidad kung saan imbitado at kalahok ang mga stakeholders. So, yun. Then, bukod po rito, patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at mga pribadong sektor upang makalikom ng suporta, kagamitan at iba pang pangangailangan ng paaralan. So, sa ganitong paraan, mas napapalalim po natin ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng paaralan at ng komunidad. Doon po kami humuhugot ang suporta mula sa komunidad at stakeholders. Opo, grabe talaga ang pagiging guro, mama, no? Talagang kailangan ay
maliban sa pagtuturo, hindi ka lang nakatutok sa pagtuturo, pati sa mga stakeholders. Kailangan pagsusumikapan mong maging yung attachment, yung relationship ay mas maganda, maganda. Yeah, Para- napaka Opo. importante po. Opo. Ay. Ma'am, paano po, alam natin na ngayon po ay kaliwat kanan po yung pagkakaroon ng Brigada Eskwela. Paano po ito nakatutulong sa mga paaralan po para sa pagbubukas po ng klase? Napakahalaga po talaga ng Brigada Eskwela, di po ba? Dahil malaki po ang naitulong ng Brigada Eskwela sa paghahanda ng paaralan dahil sa tulong ng mga magulang, guro at iba pang volunteers, mga stakeholders. Sa pamamagitan po nila ay naayos po namin at nalinis ang mga silid-aralan at pasilidad. Siyempre, pinaka-importante po, katulad ng sinabi ko kanina, ay nakakalikom o ano bang tawag doon? Nakakalikom po tayo ng suporta mula sa kanila. Yung isa sa pinaka-importante na mawin namin sa stakeholders, yung suporta na galing sa kanila. Sa pamamagitan po ng mga suporta na galing sa ating stakeholders na sumusuporta po sa Brigada Eskwela, naging maayos po at ligtas ang ating paaralan bago pa man magbukas ang klase. Opo. Ayan. At true that, ma'am, yung mga magulang, ako bilang parents po, kapag uma-attend ako ng Brigada Eskwela, parang na-activate din yung aking pagiging magulang sa aking anak. Kahit ako ay principal, nagbrigada din ako. Nagbrigada din ako. Hindi ako magtrabaho ng nag-donate na lang din ako. Opo, galing bilang naman. principal May parent. may mga bagong idea ba, ma'am, and best practices po ng Brigada Eskwela ngayong taon na maaari pong ipagpatuloy sa inyong palagay? Ang napansin ko po kasi sa Brooks Penn Central School, meron din po kaming masasabing best practices na nais namin ipagpatuloy mula sa Brigada Eskwela ngayong taon ay ang maagang pagpaplano at koordinasyon sa mga volunteers at stakeholders. Napakahalaga po nun pagpaplano. Dahil dito naging maayos at sistematiko ang daloy ng mga gawain sa paghahanda ng paaralan. Isa rin po sa kapuri-puring inisyatibo ay ang pagpapatupad ng maayos na enrollment system. Meron na po kami ngayong sistema sa pagpapa-enroll. Kaya naging organisado at mabilis ang proseso ng pagpapatala ng mga mag-aaral. Kasi kasama na po ngayon ng magulang ang mga mag-aaral dahil may brigada pagbasa. Yun po. So bukod dito, naging epektibo rin po ang pagbuo ng Brigada Task Force na pinangunahan po ng mga opisyalis namin sa PTA. Opo, sila po ang nakatutok sa bawat aspeto ng preparasyon. So ang mga makabuluhang gawain ito ay layon namin gawing bahagi ng aming standard system sa susunod na taon upang mas mapabuti pa ang serbisyo ng aming paaralan. Galing. Opo, parang ang saya-saya. Ma'am, sa pagsimula naman ng klase or pagsalubong po sa mga estudyante at guro sa unang linggo po ng klase, mayroon po ba kayong mga nakahandang aktibidad or mga pakulo? Yes po, opo. Ang una po talagang maisip namin ang values transformation journey. Yun po yung program na isagawa sa unang ng klase upang masiguro ang makabuluhang pagsalubong ng mga estudyante at guro ngayong unang linggo ng pasukan. Ano po ba yung values transformation journey? Ito po yung programa ng aming paaralan na magbibigay diin sa pagpapalaganap ng mga positibong pagpapahalaga at ugali. So meaning to say, doon po tayo sa values. Yun po yung una kong naisip na programa na isasagawa namin muna. Ito po yung bawat buwan ay may natatanging tema na tumatalakay sa iba't ibang aspekto ng moralidad, disiplina at kabutihang asal. Opo. At least for me, through that, maibabalik yung mabuting asal sa mga bata. Kasi education is useless kung yung ugali ay hindi tama, ma'am. Opo. At ito po ay hindi lamang po teacher ang magsasagawa. Mag-invite po kami syempre una naming
stakeholder ay yung parent. Yes po. So, magkatuwang po ang mga guro sa pagpapalawig nitong values transformation aspeto ng values para sa paaralan. Opo. Yan, especially ang values or magandang asal ay talagang dapat ay nagsisimula sa tahanan. Ma'am, sa usaping kurikulum naman po tayo, kasabay po ng pagbabago at pagbabalik eskwela sa buwan po ng Hunyo, may mga pagbabago rin po ba sa dating mga subjects, oras po na nakalaan sa pagtuturo, sa mga bawat subject at mga revision po ng education program? Kung mayroon po, paano po ito na-rule out at papaghandaan ng bawat guro sa paaralan? Ma'am Alin, yung kasagutang ito ay base lang po sa aking natutunan sa training ng Revised K-12. So, naka-train na po kasi kaya kahit paano may i-share ko yung mga bahagyang pagbabago lang. Okay, dito sa ilalim ng curriculum, mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 3 ay mayroon lamang 5 asignatura na may tig 45 minutes. So 5 na lang. Yun po, isa nun. Nakatuon po ang curriculum na to sa pagpapalakas sa kasanayan ng literacy at numeracy ng mga bata. Yung reading po at saka yung numeracy. Doon lang po nakafocus. Ito po ay bilang tugon sa pandaigdigang hamon tungkol sa mababang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa, di ba? Opo. Kung narinig mo po yung issue na yon. So yun po yung gustong tugunan ng DepEd. Kaya finocus lang po muna nila sa numeracy, literacy and numeracy skills doon sa K to 3, kindergarten to grade 3. Then, ang revised K-12 curriculum ay bahagi ng Phase 2, matatag curriculum. Hindi siya nabago. Hindi naman talaga siya nabago. Siya ay Phase 2. Yung Phase 1 po nung nakaraan, matatag yun. Then Phase 2 ito, matatag curriculum pa din. Kaya hindi siya talagang sabing bagong curriculum na naman. Hindi po. Siya pa rin yun. Yun nga lang, sa masusing pagsusuri ng mga eksperto, bahagyang nabawasan ang mga kompetensi upang matanggal yung paulit-ulit na nilalaman. Diba? Ulit-ulit lang po, pabalik-balik lang yung kompetensi. Kaya inalis po yung mga paulit-ulit na yun upang mapahusay din po yung kalidad ng pagtuturo ng mga guro. Yun po, nakafocus lang po talaga, may focus sila. At batay sa aking pagkakaunawa po mula sa isinagawang training na naatinan ko po, maganda at makabuluhan po ang mga naging pagbabago ng curriculum na to. Sinabi ko kanina hindi nagbago, pero may mga, yun nga, may mga slightly na pinaganda. Mas pinaganda. In-improve, yes po, opo. Bagamat ngayon ay wala pa tayong sapat na datos upang ganap ng papatunayan ng epekto nito na sinabi ko kaninang maganda at makabuluhan. Dahil ngayon sa napakinggan ko at napag-aralan namin ng ilang araw, kaya nasabi ko po na maganda. Then, ang tanong po ay, paano po ito? Maru-roll out. Maru-roll out. Sa kasalukuyan po, ang DepEd po ay nagsasagawa ng aktibong ang DepEd po ay magsasagawa ng rollout sa rollout training para sa teachers ng grades 2, 3 and 5 and 8. Opo, upang masiguro po na handa sila sa implementasyon ng revised K-12 curriculum. So paparating na po 'yun. Training. Opo. Ay, wow. So at least kasi ang ano naman natin, ang kahit nga sa pamahalaan, talagang ang ini-aim po is yung for the better, to improve, to enhance talagang. Kaya abangan natin ang mga possibilities po, mga kababayan, na talagang mayroong mga slight changes, but it's for the better. Kasabay po ng pagsalubong, ma'am, sa pagbalik pasukan ngayong June ay ang matindi rin pong tag-ulan dahil Mayo pa lang po ay sunod-sunod na po ang pag-ulan. Ano po ang mga hakbangin ng DepEd para po sa pagprotekta po at kaligtasan ng mga mag-aaral mula po sa mga sakit po na dulot po ng ulan? Yes po, isa po talaga sa prioridad ng DepEd ay ang kaligtasan ng mga mag-aaral po. Sa aming paaralan sa Brooks Point Central School, isa sa matagal na naming kinakaharap na suliranin ay ang pagbaha tuwing panahon ng tag-ulan. Yes po.
Siyempre, pag baha, andoon yung lamok, andoon yung iba't ibang sakit, di ba? Yes po, sakit sa balat, opo. Pero, bilang tugon sa problemang ito, at sa tulong po ng masigasig na support, sa tulong po ng masigasig na suporta ng ating PTCA at ng iba pang stakeholders, kasalukuyan pong isinasagawa ang paglalagay namin ng drainage sa paaralan. So, ngayon po yung sinasagawa. So, nakikita na namin kaagad ngayon yung magandang resulta kasi may ilang portion na ng paaralan na nawawala na yung baha kasi nandoon na sa drainage. Yes po. Opo. So, bagamat hindi pa ito lubos na matatapos kasi siyempre dahil kulang po tayo sa limitado lang po ang pundo natin. Kami po sa Brooks Point Central School ay masaya at nagpapasalamat sapagkat unti-unti na pong nasusolusyonan yung problema na matagal na po. problema. Na kapag umulan, baha kaagad. So, sa magitan po natin na to, inaasahan po natin na iiwasan na po natin yung mga sakit sa balat, di ba? Sakit na dulot ng maruming tubig at hindi maayos sa sistema ng daluyan. So, yun po yung paghahanda na, ayun po yung pagtugon namin doon para sa kalusugan ng ating mga mag-aaral sa Brooks Point Central School. Ayan. Sa school 2025 to 2026 naman, ma'am, ilan po ang bilang ng mga estudyante na ina-expect po natin ngayong pasukan? Inaasahan po namin na meron po kaming 1,300 o higit pa na mag-aaral. Kasi nung nakaraan, 1,300. So ngayon, hindi po ako masyadong lalayo doon sapagkat marami syempre mga paaralan sa paligid natin. Pero hindi, positibo ko pong iniisip na magkakaroon po kami ng 1,300 mag-aaral o higit pa ngayong 2025, school year 2025-2026. Wow, dami. Parang college na din. Ano po ang mga pangunahing tagumpay o hamon na nararanasan po ng sektor ng education, ma'am? Siyempre, ang aking sasabihin lang ay tungkol lang sa yung tagumpay na tanggap ng, kumbaga yung tagumpay ng Brooks Point Central School ay patuloy na dedikasyon ng mga guro sa pagpapaunlad sa kasanayan ng pagbasa ng mga mag-aral. So, sa kabila ng mga hamon, aktibo sila nagsasagawa ng mga inisyatibo at intervention programs upang matiyak ang pagkatuto. So, kinukonsider ko po yun na isang tagumpay. Kasi ang hirap po para sa mga guro na bigyan ng solusyon yung matagal ang problema about reading. So, pero matagumpay po namin itong sinasagawa para sa kabutihan ng mga mag-aaral. At ang hamon naman, gayon pa man, nananatiling hamon pa din po ang kakulangan ng ilan sa kasanayan sa pagbabasa. Andoon pa rin po tayo. At pag-unawa sa binabasa. Nakakabasa sila, pero pagdating sa pang-unawa, yes po, nananatili po itong hamon para sa aming paaralan. Nakakabasa, ngunit hindi nakakaintindi sa binasa. Yun po. So, ang kahinang ito ay may malaking epekto po sa pagkatuto sa iba't ibang asignatura, syempre, di ba? Kung saan mahalaga ang malalim na pangunawa sa konsepto ng kanilang konsepto at panuto. So, madalas po talagang bumabagsak yung bata kapag hindi na naiintindihan yung kanilang binabasang panuto. Opo. Nananatili po siyang hamon pero hindi po ito negatibong aspeto para sa amin. Eto, ma'am, kasabay po ng pagbukas ng klase, yung pagdiriwang po ng Araw ng Kalayaan o Independence Day last June 12. Ano po? Ano-ano po yung mga aktibidad po para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, especially po ang Araw ng Kalayaan ay parang yung sa iba ay medyo na-neglect na. Ngayon, alamin po natin mula po sa inyo kung ano po yung may mga inorganisa po ba kayong activities na related po dito at na at least maalala man lang yung araw at kahalagahan po ng Araw ng Kalayaan. Bagamat wala pang pasok yun, so wala kaming bata, wala rin pasok sa paaralan, ay nananatili pa rin po ang paggunita natin sa Araw ng Kalayaan, sa pamamagitan po ng pakikiisa po namin sa aktibidad ng lokal na pamahalaan. Yun po yung pinaka participation po namin. Alright. Thank you, ma'am.
Dati kasi, di ba, pag may pasok, Opo. naglalagay tayo ng Mga Flag, flaglets, opo, opo. opo. Since wala pa nga naman talagang pasok dahil sa 16 pa, 14 pa lang ngayon mga kababayan, ay ayun, at least nakiisa po ang mga guro sa pagdiriwang po ng lokal ng pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pag-aalay ng bulaklak sa new municipal building. Ma'am, para po sa kaalaman ng mga tagapakinig, paano po nakatutulong ang pamahalaang lokal sa sektor po ng edukasyon? Maaari niyo po bang sabihin kung may mga kolaboratibong aktibidad po sa pagitan ng mag-aaral, guro at lokal government? Thank you. Ang pamahalaang lokal ay malaking tulong sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan po ng pagbibigay suporta tulad ng pasilidad, kagamitan at programa para sa mga mag-aaral at mga guro. Diyan po kami umaasa halos. Opo. Nakikipagkolaborasyon din ito sa paaralan sa pamamagitan ng mga aktibidad gaya ng literacy program. So hindi na po, 'di ba? Hindi lang problema ng school ang literacy. Problema na rin po ito ng pangkalahatan, 'di ba po? At ganun din po yung environmental campaign, syempre. Nakikiano rin po tayo doon. May kolaborasyon din po ang lokal na pamahalaan sa paaralan. Then, at ang pagdiriwang ng pambansang okasyon, katulad ng Araw ng Kalayaan, kung saan sama-sama po ang mag-aaral, guro at lokal na pamahalaan upang mapaunlad po ang edukasyon at komunidad. Ayan. Maraming salamat, ma'am. And napakabilis po ng oras, mga kababayan. Dami pa dapat nating pag-usapan, but limitado po ang ating oras. Ma'am, baka po may mga nais pa kayong sabihin at karagdagan. Nasa inyo po ang pagkakataon, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Naway patuloy tayong magkaisa upang mapabuti pa ang ang kalidad ng edukasyon sa ating mga paaralan sa bayan ng Brooks Point. Hinihikayat ko po ang lahat na patuloy ang suportahan ang mga programa para sa kapakanan po ng ating mga mag-aaral. Muli po, salamat po at magandang araw sa ating lahat. Mga kababayan, once again, Ma'am Wene Lorzano, ma'am, thank you so much po sa inyong panahon sa pagbibigay po ng mga mahalagang impormasyon dito po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At mga kababayan, dyan lamang po kayo, magbabalik po ang ating programa pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Para po sa ating Serbisyong Bayan, una, nais muna nating pasalamatan ang lahat po ng ating mga ka-Brooks Pointers na nakilahok po sa Philippine Environment Month 2025 sa mga patimpalak po ng Municipal Environment Natural Resources Office ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Sa mga sumali po sa kanilang photo contest, ayan, congratulations po sa inyo. At update po para sa Scholar ng Bayan, Brooks Point, tumanggap na ng aplikasyon para sa incoming grade 11. Sa ating mga kababayan dyan, patuloy po ang operation ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point, lalo na po sa pagpapatuloy ng programa ng Scholar ng Bayan. Kamakailan lamang po ay tumanggap na ng application or ang mga aplikante po para po sa Scholar ng Bayan para po sa mga grade 11. And sa may mga nais pong magtanong or mga karagdagang impormasyon, para po sa
Scholar ng Bayan, ay maaari po ninyong dakuan ang page sa Municipal Information page para po sa iba pang karagdagang impormasyon. Paalala rin po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Briggs Point, ngayong panahon ng tag-ulan, doble ingat po tayo pagdating sa kuryente. Kung may katanungan o reklamo kaugnay sa power interruption at iba pang usapin tungkol sa kuryente o sa Paleco Matters, tumawag po agad sa kanilang hotline para sa agarang aksyon, 0917-710-5048. Yan po ay Paleco hotline dito po sa Brooks Point. At sa MDRRMO ay 0977-215-4818. Hinikayat po namin na kayo mismo ang tumawag upang mas mabilis na matugunan ang inyong mga concerns kung sakali po na kayo po ay mayroong mga nais na ipaabot sa Paleco. Maaari po kayong mag-advise sa MDRRMO para po matulungan kayong makipag-ugnayan sa kanila. At syempre mga paalala, kapag bumigay po o naputol ang linya ng kuryente, lalo na po ngayon, ang pag-ulan po ay may kasamang malakas na hangin at mahalagang sundin po ang mga sumusunod para sa kaligtasan, iwasan ang paglapit, huwag lumapit sa putol na linya ng kuryente, panatilihin ang layo ng hindi bababa sa 10 metro dahil maaaring may live current po ito. Huwag galawin ang tubig kung ang linya ng kuryente ay nakalubog o malapit po sa tubig. Huwag pumasok o lumapit sa tubig dahil maaaring kuryentehin ka nito. Naku, ingat-ingat po. Tawagan ng mga otoridad agad na i-report ang aksidente sa Paleco MDRRMO upang maayos nila ang sitwasyon. At syempre po, i-off ang mga main breaker. Kung malapit na maputol ang linya sa inyong bahay, patayin ang main circuit breaker ng inyong bahay upang maiwasan ang posibleng pagkakuryente. Mag-ingat din po sa mga metal na bagay, iwasan ang paghawak sa mga metal na bagay o appliances na maaaring nakakonekta sa kuryente. Nako, talagang napakadelikado po niyan dahil yan po ay dinadaluyan ng kuryente. Magbigay babala sa iba kung may mga tao sa paligid. Agad silang sabihan na huwag lumapit sa lugar kung saan bumigay ang linya ng kuryente. Ang paglapit o pagkadikit dito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala o kamatayan. Huwag din pong lumapit sa mga sasakyan kung ang linya ng kuryente ay bumagsak sa isang sasakyan. Huwag tangkaing lapitan o galawin ito kung ikaw naman ang nasa loob ng sasakyan. Manatili sa loob at iwasang lumabas hanggat hindi nasisiguro ang kaligtasan. Magsuot ng insulated footwear kung kinakailangan talagang lumayo o lumapit, siguraduhin nakasuot ng sapatos na may rubber sole upang mabawasan ang posibilidad ng pagkakuryente. Iwasan din po magtayo ng tent. Ayan. O stay sa open spaces kapag may thunderstorm o malakas na ulan. Ako, yung malakas po na pag-ulan, lalo na po palaging may thunderstorm sa kasalukuyan ay talagang nagdudulot po yan ng pagtama ng kidlat. Ano po, marami tayong nababalitaan ng mga ganong insidente. Pabati din po sa publiko na ipinapaabot po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point na nalalapit na po ang Fourth Mayor's Cup Basketball Tournament. Actually, ito po ay nagsimula na noong June 12, mga kababayan. At sa nais pong manood, punta lamang po sa ating bagong event center. And paalala din po, last po na paalala bago po tayo tuluyang pansamantalang magpaalam. Na ngayon po ay panahon ng tag-ulan, panahon na rin po ng pagdami ng may mga sakit na dengue. Kaya mangyari po lamang na kapag kayo po ay nakakakita ng mga stagnant water, ito po ay itaob, itapon upang hindi ito pamahayan ng lamok. Mag-ingat po dahil ang sakit na dengue ay nakamamatay. At sa ilan pa pong paalala at ilang impormasyon, panatilihin po nakatutok sa programang sumasa inyo tuwing araw po ng Sabado at gayon din po sa Municipal Information page ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Ayan mga kababayan, paalala din po na sa mga nais sumaksi o manood po ng mga palabas at syempre po especially ang Mayor's Cup po ng ating lokal na pamahalaan sa event center, ito po ay walang bayad. Libre po kayong makakapagpanood at syempre makakapag-recreation, masiyahan, ma-excite.
tumili sa inyong mga paboritong manlalaro ng basketball. Mga guwapong-guwapo, matatangkad, talagang matipuno. Ayan. So, pasyal lamang po sa event center ng Bayan ng Brooks Point gabi-gabi. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Diyan na po nagtatapos ang ating programang Sumasa Inyo tuwing araw po ng Sabado. Hatid po ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Marijen de Los Angeles Feliciano. Gayon din po ng ating Municipal Information Officer Designate Ma'am Deborah Faith C. Malakaw. Ako po Maria Alan Galicia Archie ang inyong nakasama. Kasama po ng ating mga kasamahan sa Municipal Information Office. God bless po and muli ay magkakarinigan tayo sa susunod na Sabado. Hindi lang ito suntok, hindi lang ito sigaw, hindi lang ito chismis, at talong hindi lang ito comment sa social media. Ito ay bullying, pisikal, verbal, social at online, at bawat anyo nito ay may iniwang sugat na hindi agad naghihilom. Pero may magagawa ka. Magsalita kung may nakita, makinig kung may lumapit, at itigil ang pananahimik. Kung may kakilala kang nakararanas ng pambubuli, huwag manahimik. Ipagbigay alam agad sa Makabata Helpline sa 1383 o sa 0919-354-1383 at 0915-802-2357. Sama-sama tayong bumuo ng ligtas at mapagmalasakit na kapaligiran para sa lahat. Magsalita, magpakita ng tapang at sabay-sabay nating labanan ang bullying. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Information Office ng pamahalang lokal ng Bayan ng Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.